Panginoon, mga kapatid. Kami po sa Iglesia ng Caloocan ang naatasan na maglathala sa buhay ni Jonas. Si Jonas na anak ni Amitay ang naatasan ng Diyos na maghatid ang kanyang salita sa bayan ng Nineveh. Kaya't isang araw, sinabi ni Yahweh kay Jonas, "Pumunta ka sa Nineveh at sabihin mo sa mga taga roon na umabot na sa aking kaalaman ang kanilang kasalanan." Ngunit batid ni Jonas ang kalidad sa bayang iyon na malalakas at matatapang ang mga taga roon. Kaya't sa halip na sumunod sa utos ng Diyos, ipinasya niyang tumakas na lamang. Pumunta siya sa Joppa at doon nakita siya ng barkong tungong Tarsis. Pagkatapos niya magbayad, ay sumakay na siya rito. Sa ganong paraan, inakala niyang makakatakas siya kay Yahweh. Ngunit nang sila'y nasa laot na nagpadala si Yahweh ng napakalakas na bagyo at halos mawasak ang barko. Nakadama ng takot nakadama sila ng takot at humingi ng tulong sa kanilang mga Diyos. Hinihulog nila sa dagat ang iba nilang kargamento upang gumaan ang barko. Samantala, si Jonas ay nasa sulok si Jonas ay natutulog sa sulok sa ibabang palapag ng barko. Kaya't nang makita siya ng kapitan, siya'y ginising. "Ano't nagagawa mo pang matulog? Bumangon ka't manalangin sa iyong Diyos, baka sakaling tayo'y kaawaan at iligtas sa kamatayan." Nag-usap-usap ang mga tripulante. "Magbunutan tayo upang malaman kung sino ang dahilan ng lahat ng ito." Gayon na nga ang kanilang ginawa at nabunot ang pangalan ni Jonas. Kaya't siya'y kinausap nila. Sabihin mo sa amin kung sino ang dapat sisihin sa nangyayaring ito. Anong ginagawa mo rito? Saang bansa ka galing? Saan ka nakatira at ano ang lahi mo?" Sumagot si Jonas, "Ako'y isang Hebreyo. Sumasamba ako kay Yahweh, ang Diyos ng kalangitan na gumawa ng dagat at ng lupa." Sinabi rin ni Jonas na tinakasan niya si Yahweh. Nakadama ng matinding takot ang mga nakarinig, kaya sinabi nila kay Jonas, "Napakalaking kasalanan ang ginawa mo." Sa oras na iyon, lalong lumakas ang bagyo. Kaya tinanong nila si Jonas, "Ano ang dapat namin gawin sa iyo upang pumayapa ang dagat?" Sumagot siyang, "Itapon ninyo ako sa dagat at ito'y papayapa. Alam kong ako ang dahilan kaya nagkaroon ng ganito kalakas na bagyo." Gayunpaman, sinikap ng mga tripulante na itabi ang barko. Ngunit wala silang magawa dahil lalong lumalakas ang bagyo. Kaya't sila'y nanalangin kay Yahweh. "Yahweh, kayo na, huwag niyo po kaming hayaang mamatay kung sa gagawin namin sa taong ito. Huwag niyo po kaming parurusahan kung mamamatay man ang taong ito. Kayo na po, Yahweh, ang bahala sa kanya." Pagkasabi nito, ibinuhat nila si Jonas at inihagis sa dagat. Dahil doon, nagkaroon sila ng takot kay Yahweh. Kaya't sila'y naghandog ng alay at nangakong magsisilbi sa kanya. At sa utos ni Yahweh, nilamon si Jonas ng isang dambuhalang isda at nanatili roon ng 3 araw at 3 gabi sa loob ng tiyan nito. Nang si Jonas ay nasa loob ng tiyan ng isda, siya'y nanalangin kay Yahweh ng mataimtim. At sa utos ni Yahweh, niluwan ng isda si Jonas sa dalampasigan. At muli, sa ikalawang pagkakataon, sinabihan niya si Jonas, "Pumunta ka sa Nineveh at ipahayag ang ipinasasabi ko sa iyo." Pumunta nga si Jonas sa Nineveh at pumunta nga si Jonas sa Nineveh. Pumasok siya sa lungsod at malakas na ipinahayag, "Gugunawin ang Nineveh pagkaraan ng
parusahan. Dahil dito, nagtampo si Hunas at sinabing, mabuti pa sa akin ang mamatay kaysa mabuhay. Pumunta siya sa dakong silangan, umupo, nagtayo ng silong at pinagmasdan ang nangyayari sa bayan. Nagpatubo naman si Yahweh ng halamang lumililim sa kanya, kaya't siya'y natuwa rito. Ngunit kinabukasan, ito'y nalanta dahil ito'y pinasira ni Yahweh sa bukod. Nang sumapit ang katanghalian, sumigat ng matindi ang araw, at humihip ng napakalakas na hangin, humihip ng nakakapasong hangin. Dahil dito, nagalit muli si Hunas at hiniling na namang mamatay. Ngunit sinabi sa kanya ni Yahweh, tumubo at lumago ang halamang iyon nang hindi ka nahihirapan. Ngunit ika'y nagalit ng ito'y malanta kinabukasan. Ako pa kaya ang hindi malulungkot sa Ninive, ang isang malaking lungsod na hindi alam